kundi sa lahat ng malalaking simbahan sa Kamaynilaan. Isang moving unit ang magbabantay kada simbahan. Bukod pa yan sa mga magro-ronda pulis, barangay tanod at civilian volunteer. Kaya sa 9 araw ng simbang gabi, mas magiging panatag ang mga tiboto sa pag-obserba sa nakaugalian ng tradisyon. Jenny Reyes, ABS-CBN News. Overloaded ang lumubog na MV Maydan sa karagatan sa Apay, Cagayan noong linggo. Ito ang resulta ng paunang investigasyon ng Philippine Coast Guard. Lumalabas na 50 lamang ang dapat na pasahero ng bangka pero umabot sa 100 ang sakay nito. Wala rin Coast Guard. Good morning, my love. Good morning, my love. Uwi ako din, anak. Ang responsibilidad na tiyaking ligtas ang paglalayag. Ngayong araw, ituloy ang search and rescue sa 31 pang sakay na nawawala. Nasa 25 namatay sa insidente at 45 ang nakaligtas. Nilinaw ni Senador Pangilo Lacson na walang nilabag na provisyon sa saligang batas ang panukalang amyendahan ang rules ng Senado para payagang mag-video conference si Senator Antonio Trillanes III sa kanilang sesyon. Sa panayam ng puso por puso kay Lacson, sinabi itong hindi katulad ni ex-Congressman Romy Halfos, hindi pa naman kasi convicted si Trillanes sa kasong kredita. Hindi rin daw nito nilalabag ang due process clause na sinasabi ni Senador William Santiago dahil bibigyan nila ng pagkakataong magsalita sa Senado ang mga lumilipit kay Trillanes. Kung nakakulong ang isang nahalal na tao, hindi ka maaaring lumabas sa kulungan para pumunta doon sa bago. Pamamalandan. Melod ka, Gol. Text na ate mo. Bakit ang tagal niya naman? Patingin talaga eh. Nakabalik na sa bansa si Pangulong Arroyo mula sa 3 araw na pagbisita sa Qatar. Nasalubong ng Pangulo sa kanyang pag-uwi ang nakuhang $1 billion na investment deal sa Qatar Telecommunications. Ang interes ng Emir ng Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, na namumuhunan sa agrikultura sa bansa at 30,000 bagong trabaho para sa mga Pinoy. Nakipagkita rin ang Pangulo sa mga kumpanya sa Qatar